Magandang umaga po mga brothers and sisters. Umaga po. So welcome po sa ating Sunday sermon. So bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko muna at manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na sumasalangit. Maraming salamat po Panginoon sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po dahil kami po ay inibig ninyo, kayo po ay nahabag sa amin nang walang hinihinging kapalit. At kami po ay iniligtas ninyo sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno, bagamat kami po ay walang nagawa para sa inyo. Mula po sa makasalanang sanlibutan, kami po ay inyong iniligtas at ibinukod, at kami po ay inilagay ninyo sa inyong maluwalhating church, ang church ng aming Panginoong Jesus. Kaya kami po ay labis na nagpapasalamat dahil ngayon kami po ay nagkakaroon na ng fellowship, kasama po ng mga brothers and sisters, kasama po ng inyong salita. Sa araw po na ito, Panginoon, salamat po sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin para kami ay magkasama-sama at magsalo-salo po sa inyong salita. Sa mga kapatid po namin na hindi po makakarating ngayong araw para po sa aming pagtitipon, anuhan po yung kanilang mga kinakaharap, kayo po ang tumulong po sa kanila na ito po ay kanilang malagpasan. Sa mga kapatid na may kahirapan, kayo po ang tumulong sa kanila na malagpasan po nila ito. Sa mga may sakit, pakiusap, kayo po ang magpagaling po sa kanila at magpanumbalik ng kanilang kalusugan. At sa mga natutokso ni Satanas, tulungan mo po sila, Panginoon, na pag-isipan nilang mabuti ang layunin ng pagliligtas po ninyo sa kanila, nang sa ganun ay magawa po nilang makabalik sa aming fellowship kasama po ng inyong salita. Sa araw po na ito, Panginoon, nawa yung mga pag-aaralan po namin ay maging kapaki-pakinabang para sa lahat at ito po ay makatulong sa araw-araw na aming Kristiyanong pamumuhay. Mula po sa simula hanggang sa matapos po ang mahalagang gawain na ito, sa inyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, pasensya na po sa boses ko. May ubo po ako kaya parang iba yung boses ko ngayon. So, buksan po natin yung ating mga Biblia sa Mateo chapter 28. Mateo chapter 28 verses 19 hanggang 20. Mateo chapter 28, 19 hanggang 20. Sa bagong tipan po. So yung mga may Biblia po, tabihan po natin yung mga walang Bible para mabasa rin po nila yung ating pag-aaralan. Mateo chapter 28, 19 hanggang 20. Kung nakita na po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mabansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa verse 19, sabi po dito, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. So ito po yung dakilang utos ng Panginoong Jesus sa mga tunay na naligtas. Ipangaral ang Ebanghelyo at gawing alagad o tagasunod ni Jesus lahat ng mga tao. Paano po nakarating hanggang sa atin yung tunay na Ebanghelyo? Yung tunay na kaligtasan, paano po nakarating sa atin? So dahil po mayroong humayo, mayroon pong nangaral sa atin ng tunay na Ebanghelyo ni Kristo. Tama po ba? So sinunod nila yung dakilang utos na ito ni Jesus. Kaya nga ngayon, tayo po ay mayroong tunay na kaligtasan. So dahil sinunod nila ito, napakinggan natin yung tunay na Ebanghelyo. Napatunayan natin na ito ay
totoo. Kaya ngayon, meron po tayong tunay na pananampalataya na tayo po ay nalinis na sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 20, sabi po dito, "At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Pagkatapos na maipangaral ang Ebanghelyo, sabi po, "At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo." Turuan silang sundin ang mga bagay, ang lahat ng mga bagay na iniutos sa atin ni Jesus. Ibig sabihin, pagkatapos magkaroon ng kaligtasan, inaasahan ng Diyos na tayo ay susunod sa Kanyang salita. Kailangan nating ingatan, kailangan nating sundin lahat ng mga bagay na inuutos sa atin ni Kristo pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay libre, ito ay regalo, tinanggap natin ito ng walang bayad. Tama po? So, nang walang ginagawang anuman para sa Diyos, tinanggap natin yung kaligtasan. Ito ay regalo ng Diyos. Kaya, wala tayong kailangang gawin na anuman, kundi sumampalataya. At yan yung paraan para matanggap natin yung pag-ibig ng Diyos. So may mga taong pagkatapos marinig yung gospel, nagtataka sila, nagtatanong sila. Kasi napakinggan nila, sabi ng Biblia, pati yung mga kriminal na nasa kulungan, yung mga taong gumawa ng malalaking kasalanan, kung sila ay magsisi at sumampalataya kay Jesus, maliligtas din sila. Mapapatawad din yung kanilang kasalanan kung sila ay magsisi at sumampalataya. So paano kaya naging posible ito? Parang hindi yata yun patas. Ako, normal na tao, sila, ang laki ng kasalanan nila. So ganito yung iniisip ng ibang tao pagkatapos nilang marinig yung magandang balita. So kaya nga po ito ay magandang balita. So isang magandang halimbawa po dito, yung alibughang anak sa Lucas chapter 15. So itong salbahing anak na ito, mas mahalaga sa kanya, para sa kanya yung pera, kaysa sa kanyang mga magulang. So sa halip na magpasalamat siya dahil malakas pa yung tatay niya at nakakasama niya palagi, hindi niya matiis na nasa poder siya ng kanyang tatay. Kaya, hiningi niya yung mana niya, yung kaparte niya, at iniwan niya yung kanyang mga magulang. So napakalapastangan na anak po ito, tama po. Pero pagkatapos niyang lustayin yung mana niya at nakaranas siya ng matitinding paghihirap, naunawaan niya yung kanyang pagkakamali. Marahil naunawaan niya kung gaano siya kalapastangan sa kanyang mga magulang. Siguro, nahiya na siya na bumalik sa tatay niya. Kaya lang, wala na siyang ibang mapupuntahan. Kaya, nagsisi siya. Tinanggap niya sa sarili niya na hindi na siya karapat-dapat na tawagin pang anak ng tatay niya. Ganun pa man, nagpasya siya na bumalik sa kanyang ama at umaasang makatanggap siya ng biyaya mula sa tatay niya. So kahit gaano kalaki yung kasalanan ng anak na ito, yung tatay niya, naghihintay lang sa kanya na siya ay bumalik. So pagkatapos ng tunay na pagsisisi ng alibughang anak na ito at pagpapasya na bumalik sa kanyang tatay, siya ay tinanggap ng kanyang ama ng buong pananabik. So ganito rin ang Diyos para sa lahat ng mga makasalanan. So kahit gaano kalaki yung ating kasalanan, mas malaki yung pag-ibig ng Diyos para sa ating mga makasalanan. So yung pag-ibig ng Diyos, hindi po natin ito kayang maisip. Hindi natin ito kayang ma-imagine. So kung tayo ay magsisi, matatanggap po natin yung pag-ibig ng Diyos. So ganyan yung ginawa ni Jesus
doon sa kriminal na nakapako doon sa tabi niya bago ito mamatay. Nung sinabi ng kriminal kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano po yung sinabi ni Jesus? Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Kaya ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang po ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. So yung pag-ibig ng Diyos, para sa mga makasalanan, ito po ay walang hinihinging kapalit at wala po itong katapusan. Kaya yung isang makasalanan na katulad ko, katulad mo, katulad natin, ay maaari nang makapunta sa langit. Dahil yung kaligtasan, ito po ay walang bayad. Para po dito, wala po tayong kailangang gawin. Ganun pa man, ito po yung tandaan natin. Pagkatapos ng kaligtasan, ulitin ko po, pagkatapos ng ating kaligtasan, kapag tayo ay naging mga anak na ng Diyos, kailangan nating sumunod sa ating Diyos Ama. So ito po yung utos. Kaya bilang mga anak, ano po yung dapat nating gawin sa utos ng ating Ama? Siyempre, sumunod. Pero may ilang mga Kristiyano, sabi nila napatawad na pala lahat ng mga kasalanan ko. Past, present, and future sins. Lahat napatawad na. Ibig sabihin, pwede ko nang gawin yung lahat ng gusto ko. So kung ganito po, tama po ba ito? So hindi po, di ba? So pag ganyan, yung puso ng isang tao, pagkatapos niyang marinig yung magandang balita, mapapatanong ka, ligtas kaya siya talaga? Kasi sa halip na magkaroon siya ng puso na gustong suklian yung pag-ibig ng Diyos, ay pusong gustong abusuhin yung pag-ibig ng Diyos ang nagkaroon siya. So yung ganitong puso, nanggaling po kaya ito sa Holy Spirit? So yung ganitong puso, hindi po yan galing sa Diyos. Hindi yan galing sa banal na Espiritu. So kung ganyan yung puso ng isang tao, pagkatapos niyang marinig yung magandang balita, delikado po siya. Baka hindi pa niya talaga naunawaan yung tunay na kaligtasan. Yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya pagkatapos po ng kaligtasan, inaasahan ng Diyos na tayo ay susunod sa Kanya. So, pagsunod. Para sa mga tunay na anak ng Diyos, inaasahan ng Diyos yung ating pagsunod. So yung pagsunod natin, ito po yung nakakapagpasaya sa Diyos. Kaya kung gusto mong matuwa sa iyo ang Diyos Ama na nasa langit, kailangan mong sumunod sa Kanya. Kailangan nating sumunod sa Kanyang salita. Sabi po sa verse 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So meron po tayong Biblia. So nandito po yung mga utos ng Diyos para sa atin. Nandito po yung mga utos ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi po ng Diyos, kailangan natin sundin ang ilang mga bagay ba? Sabi po, ang lahat ng mga bagay. Hindi po yung mga gusto lang nating sundin. Sabi po, lahat ng mga bagay. So ito po yung utos ni Jesus sa kanyang Great Commission o yung kanyang dakilang utos. At dahil mayroon na tayong kaligtasan, dapat mayroon din tayong ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po sa Efeso chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Tayo po ay ginawa ng Diyos, tayo po ay iniligtas ng Diyos para sa mabubuting gawa. Kaya nga, ngayon mayroon na tayong tunay na layunin ng ating buhay. So hindi na natin sinasayang yung oras natin dito po sa mundo na ito.
kundi nais po nating gumawa ng mabubuting mga gawa para po sa Diyos. So para masunod natin yung kalooban ng Diyos, syempre dapat maintindihan natin, alam natin dapat ano ba yung kalooban ng Diyos. Tingnan po natin sa Santiago chapter 2 verse 26. Santiago chapter 2 verse 26. Sa Bagong Tipan po, Santiago chapter 2 verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So dito po, sabi, ang katawan na walang espiritu ay patay. Natural. Yung katawan na walang espiritu, talagang siya ay patay. Ibig sabihin ng patay, ang espiritu ay humiwalay na sa katawan. Kaya ito ay patay. Kagaya nito, halimbawa, kung sinasabi natin na tayo ay mayroong pananampalataya, sinasabi natin, Kristiyano ako, born again ako, ligtas na ako, makakapunta na ako sa langit. Pero, kung yung pananampalataya natin na ito ay walang kalakip na gawa, yung pananampalataya na ito ay patay. So wala po itong kabuluhan. So dito, kung titingnan po natin, yung gawa, ikinumpara sa espiritu. Dahil yung gawa po na ito, pagkatapos ng kaligtasan, yan po yung katunayan na tayo ay naligtas. Yan yung pruweba na tayo ay naligtas. So gusto nating may magawa tayo para sa Diyos. Mula sa ating puso, tayo ay talagang nagpapasalamat sa Diyos. Kaya gusto nating suklian yung pag-ibig niya. Suklian yung biyaya niya na tinatanggap natin sa ating buhay. So yan po yung gawa. Yan po yung ebidensya ng kaligtasan. So alam niyo po yung pera. Yung perang papel. Meron po siyang dalawang muka. Meron siyang dalawang side. Tama po? So hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung dalawang muka ng pera. Tama po ba? So kung yung perang papel, halimbawa, isang side lang niya yung may muka. Yung kabila, walang sulat, walang nakalagay. Kung ganun, totoong pera kaya ito? So may halaga kaya yung ganitong pera? Isa lang yung muka, yung kabila, wala. So wala po itong halaga. Ganyan din po yung tunay na pananampalataya. Yung tunay na pananampalataya, palaging may kalakip na gawa bilang ebidensya na ito ay tunay, na ito ay totoong pananampalataya. Kaya nga, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ibig sabihin, natural na kapag tayo ay naligtas at ang buhay na walang hanggan ay nakatanim na sa ating puso, ito ay lalago, ito ay mamumunga. Mayroong ebidensya. Kaya nga ang Diyos, siya po ay umaasa at naghihintay ng mabubuting bunga mula sa ating buhay. So bunga ng kagalakan, bunga ng pagsunod, bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo, lahat ng mabubuting bunga, yan po yung inaasahan ng Diyos mula sa ating Christian life. Kaya nga, tayo ay iniligtas ng Diyos. So, iniligtas tayo ng Diyos, una, syempre dahil mahal niya tayo. Bukod dyan, meron pa siyang layunin para po sa atin. At yun ay para magkaroon po tayo ng mabubuting bunga. Kagaya po nito, yung Israel, sila po ay pinili ng Diyos. Iniligtas sila ng Diyos, pero nakagawa po sila ng malaking pagkakamali nung sila po ay hindi nakapagbigay ng bunga na inaasahan ng Diyos mula po sa kanila. So tingnan po natin, Isaías chapter 5, verse 1 hanggang 4.
Sa Iyas chapter 5, verse 1 hanggang 4. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal, tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa matabang burol. Kanyang binubungkal iyon at inalisan ng mga bato at tinamnan ng piling puno ng ubas. Nagtayo siya ng isang toreng bantayan sa gitna niyon at humukay doon ng isang pisaan ng ubas at kanyang hinihintay na magbunga ng ubas. Ngunit nagbunga ito ng ligaw na ubas. At ngayon, o mga mamayan ng Jerusalem at mga kalalakihan ng Juda, hahatulan ninyo. Hinihiling ko sa inyo, ako at ang aking ubasan, ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagagawa? Sino ang nakakaalam? Bakit ng aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, ito'y nagbubunga ng ubas na ligaw? So ito pong mga talata na ito po ay tungkol sa Israel. Pero ito po ay maaari din nating i-apply sa ating Christian life. Sa verse 1, sabi po, paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal, tungkol sa kanyang ubasan. So dito po, ang Diyos, gumawa siya ng isang ubasan sa isang matabang burol. So, verse 2, kanyang binukal iyon at inalisan ng mga bato at tinamnan ng piling puno ng ubas. So, dito po, ginawa ng Diyos yung lahat. Inalisan ng bato yung lupa at pinili na itanim yung pinakamagandang ubas. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, yung pinaka-mainam, yung pinaka-the best. Kaya dito, meron pong piling puno ng ubas. So ito po ay kumakatawan kay Abraham. Si Abraham, siya po yung ama ng pananampalataya. Isang taong tapat. Siya yung ninuno ng bansang Israel. Kaya nag-umpisa ang Diyos sa pamamagitan ng pagpili ng napakatapat na tao, si Abraham. At ang Diyos, umaasa siya na ang kanyang ubasan ay mamumunga ng magagandang ubas. Pero ang naging bunga nito, ano po? Mga ligaw na ubas. So yung ligaw na ubas, ito po ay maasim. So nakakadismaya, pagkatapos ng lahat ng effort na ginawa para doon sa ubasan, ang bunga nito ay ligaw na ubas, maasim na ubas. Sa verse 3, at ngayon, o mga mamamayan ng Jerusalem at mga kalalakihan ng Juda, hatulan ninyo, hinihiling ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. So ginawa po ng Diyos yung lahat-lahat para po dito sa ubasan na ito. Kahit hanggang ngayon, para sa ating mga Kristiyano, ginagawa ng Diyos yung lahat-lahat para tayo ay makapagbunga. So alam niyo po ba kung ano yung ginawa ng Diyos para po sa atin? So pagkatapos po nating maligtas, ibinigay ng Diyos sa atin yung Holy Spirit. Yung banal na Espiritu, ito po ay naninirahan sa ating puso. Ito po yung gumagabay at nagpapalakas po sa atin. Idinadalangin po tayo nito kung tayo ay gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ibinigay din po sa atin ng Diyos itong Biblia. Para basahin po natin at malaman natin ano ba yung kalooban ng Diyos. At ito rin ay binigay sa atin para mabigyan tayo ng espiritual na kalakasan. Ibinigay din sa atin ng Diyos ang church, yung mga brothers and sisters, para makasama po natin at huwag tayong manatiling nag-iisa. Ibinigay din sa atin ng Diyos yung pamilya natin, yung kalusugan natin, yung trabaho natin, lahat-lahat ng mga bagay, ibinigay po sa atin ng Diyos. Para saan? Dahil ang Diyos, umaasa siya na tayo ay magkakaroon ng mabubuting bunga. Ng magagandang mga ubas. Pero itong mga Israelita, sa halip na magagandang ubas, yung maging bunga nila, namunga sila ng ligaw na ubas.
So, ito po ay talagang nakakadismaya para po sa Diyos. Pagkatapos niyang gawin yung lahat-lahat. Kaya nga, paano po natin mapapasaya ang Diyos bilang mga anak ng Diyos? Gusto ba natin pasayahin ang Diyos? Talaga? So, sino po ba ang Diyos? So, ang Diyos, siya yung tagapaglikha. Tama po? Siya yung nagbigay sa atin ng buhay at ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating kaligtasan. Kaya nga, paano natin mapapasaya ang Diyos na tagapaglikha? Nasa Kanya na yung lahat-lahat. Siya yung may-ari ng lahat. Paano po? Sa pamamagitan ng pagsunod. Yung pagsunod, ito po yung susi para po sa kasayahan ng Diyos. Dahil inaasahan po ng Diyos na tayo ay maging mga masunurin na anak. So, tingnan po natin sa Roma chapter 1, verse 5. Roma chapter 1, verse 5. Roma chapter 1, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pamamagitan niya ay tumanggap kami ng biyaya at pagkaapostol para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sabi po, sa pamamagitan niya ay tumanggap kami ng biyaya at pagkaapostol. Para saan? Para saan po yung biyaya? Para sa pagsunod sa pananampalataya. Pagsunod sa pananampalataya. Ibig sabihin, pagkatapos nating maligtas, tayo ay dapat maging masunurin sa Diyos. So yung pagsunod, yung paggawa ay natural na nangyayari pagkatapos ng kaligtasan. So tandaan po natin, inaasahan ng Diyos ang ating pagsunod pagkatapos ng ating kaligtasan. So may mga nagtatanong, bakit kailangan nating sundin ang Diyos? So natural. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay, ng kaligtasan. Ibinigay niya yung kanyang tanging anak upang mamatay para sa atin. Kaya nga, nais nating gumawa kahit maliliit na bagay na kaya natin para sa Diyos. Yung magagawa natin para sa Diyos, ito po ay napakaliliit na bagay lang. Kung ikukumpara natin sa ginawa niya para sa atin. Ganun pa man, dahil tayo ay naligtas, gusto nating gumawa kahit na yung maliliit na bagay na kaya nating gawin para po sa Diyos. So isa pang dahilan, bakit kailangan po nating sundin ang Diyos? Dahil meron po siyang walang hanggang karunungan. Ang Diyos, meron po siyang perpektong karunungan. Hindi nagkakamali ang Diyos. Yung karunungan natin, ito ay limitado. Kaya nga, madalas po tayong nagkakamali sa mga pagpapasya po natin. Pero ang Diyos, meron siyang walang hanggang karunungan. Perpekto yung kanyang karunungan. Kaya nga, kailangan nating sumunod sa Kanya. Kailangan nating sumunod sa salita ng Diyos. So kung tayo ay sumusunod sa Diyos, pwede ba tayong magkamali? Hindi po tayo pwedeng magkamali. Dahil ang Diyos, hindi po siya nagkakamali. Isa pa, ang Diyos, siya po ay palaging nag-aalala para po sa atin. So yung tanging nais ng Diyos para sa atin, yung pinakamainam, yung pinakamahusay, pinaka-the best sa lahat. Mahal tayo ng Diyos, kaya nag-aalala siya para sa atin. At ang Diyos, meron po siyang walang hanggang karunungan. Kaya nga, bakit hindi po tayo susunod sa Diyos? Bakit hindi tayo susunod sa Kanya? Dapat lang na tayo ay sumunod sa Diyos. So ano man yung sabihin niya sa atin, kailangan yun po yung gawin natin. Dahil hindi po maaring magkamali ang Diyos. Dahil alam niya yung lahat ng mabuti para po sa atin. Ngayon, tandaan natin, kung tayo ay hindi sumusunod sa Diyos, sino kaya yung sinusunod natin?
So, kung hindi tayo sumusunod sa Diyos, isa lang yung pwede nating sinusunod. Yung sinful nature natin, si Satanas. So, sa totoo lang, mayroon lang tayong dalawang pwedeng piliin na sundin. Ang Diyos o si Satanas. So, dalawa lang yung pwede po nating pagpilian. So, yung Christian life, sinasabi po na yung Christian life natin, ito po ay parang pagsakay sa bisikleta. So, pag nakasakay tayo sa bisikleta, dalawang bagay lang. Para hindi ka matumba, kailangan manatili kang tumatakbo. Kailangan manatili kang umaandar. Tama po ba? So, kung nagbibisikleta ka at bigla ka huminto, natural, matutumba ka. Tama po? Kaya kung yung Christian life natin ay hindi umuusad, hindi umaandar, ibig sabihin, baka nakatumba, bagsak yung ating Christian life. So, dalawang bagay lang. Umusad ka o matumba ka. Tingnan po natin sa Roma chapter 6, verse 16 hanggang 18. Roma chapter 6, verse 16 hanggang 18. Roma chapter 6, 16 hanggang 18. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Hindi ba ninyo nalalaman kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod? Kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taos-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay magiging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Sa verse 16, sabi po, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod? Maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod sa Diyos tungo sa pagiging matuwid. Kaya dito po may dalawang pagpipilian lang din po tayo. Maging alipin ng kasalanan o alipin ng katwiran. Kung tayo ay sumusunod sa Diyos, tayo po ay nagiging alipin ng katwiran. So yan po yung dalawang bagay na palagi nating pinagpipilian. Sa verse 17, ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, so bago po tayo maligtas, wala pong paraan para tayo ay makasunod sa Diyos. Hindi natin kaya. Dahil wala tayong kalakasan. Wala tayong kapangyarihan na sumunod. Dahil wala pa yung buhay. Wala pa yung buhay na walang hanggan sa ating puso. So bago po tayo maligtas, tayo ay sumusunod lang sa ating makasalanan na pagnanasa. Sa verse 18, at pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng paggawa ng matuwid. So tanging pagkatapos lang ng kaligtasan, tsaka natin tunay na masusunod ang Diyos. At tayo ay magiging alipin ng katwiran. So yung pagiging alipin ng katwiran, ito po ay napakagandang bagay. Dahil, ibig sabihin nito, ngayon, tayo ay palagi nang sumusunod sa Diyos. Makakagawa na tayo ng mabubuting mga gawa. At makakapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Kung tayo ay susunod sa Diyos bilang alipin ng katuwiran. Tungkol po sa pagsunod, sa lumang tipan, matututunan po natin yung aral mula sa kwento ni Saul. Tungkol po sa pagsunod, dapat po ito ay ganap na pagsunod, buo na pagsunod. Dahil yung bahagya na pagsunod, yung pagsunod sa mga bagay na gusto lang natin, yun po ay hindi tunay
na pagsunod. So yung ganung pagsunod ay hindi po tinatanggap ng Diyos. So ganyan po minsan yung pagkakamali ng maraming mga Kristiyano. Sumusunod tayo pero yung mga bagay na gusto lang nating gawin. Yung mga bagay na parang madali lang para sa atin. So mula sa ating puso, kailangan magkaroon po tayo ng 100% na pagsunod sa Diyos. So yan yung inaasahan ng Diyos mula po sa atin. So tingnan po natin, ano ba yung nangyari kay Haring Saul? So tingnan po natin sa unang Samuel, chapter 15, 22 hanggang 23. Unang Samuel, chapter 15, 22 hanggang 23. So yung partial obedience, yung bahagya na pagsunod, hindi po yan tunay na pagsunod. Unang Samuel, chapter 15, 22 hanggang 23. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan, at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat itinatakwil mo ang salita ng Panginoon, itinatakwil ka rin niya sa pagiging hari. So ito po yung dalawang talata na tandaan po natin ngayong araw at pagbulay-bulayan po natin. Basahin po natin ito ng paulit-ulit at pigain natin kung ano yung kahulugan. Sa verse 22, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Dahil iniisip ni Haring Saul at ng mga Israelita na kapag naghandog sila ng mga handog na sinusunog, ang Panginoon ay matutuwa. Pero kung tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, ang Diyos, siya po ay labis na matutuwa. Yung pagsunod ay mas mainam kaysa sa mga alay at handog. Sabi po, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Nilinaw dito ng Diyos na kapag tayo ay nakikinig sa Diyos, mas mainam ito kaysa sa mga handog, kaysa sa taba ng mga tupa. Kaya gusto nating mapasaya ang Diyos, dapat lang na malaman natin ano ba yung nagpapasaya sa Diyos. Kung gusto nating mapasaya ang Diyos, alam natin dapat ano yung gusto niya na gawin natin para siya ay maging masaya. Dito, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Kaya kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, ito ay nakakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Sa verse 23, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. Verse 23, sapagkat ang paghihimagsik, ibig sabihin, pagsuway, hindi pakikinig sa Diyos, ito daw ay gaya ng kasalanan na pangkukulam. At ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung matigas yung ulo natin, para daw tayong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tayo ay tampalasan sa harapan ng Diyos. Yung katigasan ng ulo ay pagsunod sa sariling kagustuhan. So hindi natin isinusuko yung sarili nating kaisipan, yung sarili nating idea. Gusto natin yung sarili natin yung masunod. So minsan, yung ulo natin, matitigas. Ayaw nating sumunod. Sabi po, sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari.
Kapag sumuway ka sa Panginoon, itinatakwil mo yung salita ng Diyos. Kapag itinakwil mo ang salita ng Diyos, ano po yung mangyayari? Itatakwil ka rin niya sa pagiging hari. Kaya nga, kahit na po si Saul ay mabuti noong una, siya po ay mapagpakumbaba. Pero kalaunan, dahil sa hindi niya pagsunod, itinakwil siya ng Diyos sa pagiging hari. Tingnan po natin sa unang Samuel, chapter 15, verses 1 hanggang 3. Unang Samuel, chapter 15, 1 hanggang 3. Unang Samuel, chapter 15, 1 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang hirangin ka, upang maging hari sa kanyang bayang Israel, kaya't ngayon ay pakinggan mo ang tinig ng salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking parurusahan ang ginawa ng mga Amalek sa Israel sa paghandlang sa kanila sa daan nang sila'y umahon mula sa Ehipto. Ngayoy umalis ka at lipulin mo ang Amalek at iyong lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari. Huwag kang magtira sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamilyo at asno. So dito po, ang utos ng Diyos kay Samuel, lipulin mo ang Amalek. Ibig sabihin, ubusin mo sila, wala kang ititira. Siguro, alam na po ni Samuel na maaring si Saul ay sumuway. Kaya sa verse 1, sabi po ni Samuel, kaya't ngayon ay pakinggan mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. So, nagbigay na siya ng babala, ng warning. Pakinggan, ibig sabihin, marinig at sumunod sa tinig ng Diyos. Ng ganap, 100%. Verse 2, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking parurusahan ang ginawa ng Amalek sa Israel sa paghadlang sa kanila sa daan nang sila'y umahon mula sa Ehipto. Sorry po. Sino po ba yung mga Amalek? So yung mga Amalekita, sila po ay mga anak ni Esau. So nung ang Israel ay lumabas sa Ehipto, sila po, yung mga Amalekita, sumunod po sila sa mga naglalakbay ng mga Israelita. Pagkatapos, pinapatay nila yung mga nasa hulihan ng paglalakbay ng mga Israelita. So dahil po sa mga Amalekita, labis po na naghirap yung Israel sa kanilang paglalakbay. Kaya nga, nais ng Diyos na wasakin ni Saul itong mga Amalekita. Sa verse 3, ngayoy umalis ka at lipulin mo ang Amalek at iyong lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari. Huwag kang magtira sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. Ibig sabihin, kailangan wala siyang ititira. So ito pong Amalekita, ito pong Amalek, ito po ay kumakatawan sa sinful nature natin. So ito pong Amalek, kapatid po sila ng Israel dahil sila po ay anak ni Esau. So yung spiritual na kahulugan po nito, yung mga Kristiyano dapat patayin natin lahat ng ating sinful nature. Wala po tayong kailangan pagbigyan. Wala po tayong dapat palagpasin sa ating sinful nature. So ito po yung aral dito po sa talata po na ito. Kaya yan po yung inutos ng Diyos. Pero itong si Saul, nakagawa po siya ng pagkakamali. Sa verse 9, unang Samuel chapter 15 verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit itinira ni Saul at ng taong bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, mga pinataba, mga kordero, at lahat ng mahalaga at hindi nila ganap na pinuksa ang mga ito. Lahat ng bagay na hamak at walang halaga ay ganap nilang winasak. So ang nangyari,
Pinatay nila lahat, maliban kay Haring Agag. At itinira nila yung pinakamagagandang mga tupa at mga baka. So lahat ng mga magagandang hayop. Kaya ang dahilan kung bakit nila hindi pinatay yung mga ito, syempre, gusto nilang kuhanin para sa kanilang sarili. Pero nung kinausap ni Samuel si Saul, hindi naging matapat si Saul. Nag-imbento siya ng dahilan. Siya ay nagpalusot. Tingnan po natin sa unang Samuel, chapter 15, 14 hanggang 15. Unang Samuel 15, 14 hanggang 15. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sinabi ni Samuel, ano kung gayon ang kahulugan nitong iyakan ng tupa at mangungal ng mabaka na aking narinig? Sinabi ni Saul, sila'y dinala nila mula sa mga Amalekita sapagkat itinira ng taong bayan ang pinakamabuti sa mga tupa at baka upang ihandog sa Panginoon mong Diyos. Ang nalabi ay aming pinuksa ang lahat. So dito, nagpalusot si Saul. Sabi niya, itong magagandang hayop na ito, itinira namin to para ihandog namin sa Diyos. So mukhang mabuti yung kanyang katwiran. Dahil, syempre, para sa Diyos yun. Pero ito pala ay palusot lang. Dahil kalaunan, umamin din itong si Saul kung ano ba yung totoong nangyari. Bakit itinira niya itong mga magagandang hayop na ito. Tingnan po natin sa unang Samuel chapter 15 verse 24. Unang Samuel chapter 15 verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumuway sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa taong bayan at sumunod sa kanilang tinig. So siguro si Saul, dahil tinanggap niya yung utos mula sa Diyos at mula kay Samuel, noong una, marahil sinisikap niyang patayin lahat ng mga hayop. Kaya lang, yung mga tao, yung taong bayan, kumontra sila. Uy, sayang naman ito, wag mong patayin, sayang. Itira natin ito. Sa atin na lang yan. O kaya, gamitin natin na panghandog. Kaya dito sa verse 24, umamin si Saul kay Samuel. Sabi niya, natakot siya sa taong bayan. Natakot siya sa tinig ng mga tao. Hindi siya natakot sa salita ng Diyos. Mas natakot pa siya sa tinig ng taong bayan at hindi sa tinig ng Diyos. Kaya gaya po ng nabasa natin doon sa verse 22 at sa verse 23, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Hindi kinalugdan ng Diyos yung mga alay nila dahil hindi naman sila sumunod sa kung ano ba yung iniutos ng Diyos. So nilinaw na ng Diyos, gusto kong sumunod ka sa akin. Hindi ang magbigay ka ng mga handog. Ang gusto ko yung pagsunod, hindi yung alay. Tingnan po natin sa unang Samuel 15, 19 hanggang 20. Unang Samuel 15, 19 hanggang 20. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Bakit hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay lumuhong sa samsam at ginawa mo ang masama sa paningin ng Panginoon? Sinabi ni Samuel, kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y pumunta sa daang pinagsuguan sa akin ng Panginoon. Aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking pinatay na lahat ang mga Amalekita. So una sa lahat, dapat pinatay niya yung hari ng Amalek, si Agag. Kagaya ng inuutos ng Diyos sa kanya. Pangalawa, dapat hindi niya itinira yung mga magagandang hayop. Ang utos ng Diyos, kailangan wasakin silang lahat. Kaya itong si Saul, hindi siya talaga sumunod sa Diyos. Pero sinasabi niya, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon. So kahit sinasabi niya na sumunod siya sa Diyos, pero hindi talaga. So hindi tunay na pagsunod yung ginawa niya. So ito ay bahagya na pagsunod.
Kung ano lang yung gusto niyang gawin, yun yung ginawa niya. Hindi po yun ganap na pagsunod. So, hindi yun tunay na pagsunod. So, yung bahagyang pagsunod, yung kaunting pagsunod, hindi po yan tunay na pagsunod. Kung tayo po ay susunod sa Diyos, kailangan sumunod tayo sa Kanya ng buo, ganap, 100%. So, kailangan ibigay natin yung ating buong puso, yung ating buong isip, yung ating buong kaluluwa, kagaya po ng dapat na pagmamahal natin sa Diyos. So, ganun din natin dapat sinusunod ang Diyos. Si Saul, siya po ay natakot sa tinig ng mga tao. Kaya, itinira niya yung mga mabubuting hayop. Nakinig siya doon sa tao, sa halip na sa Diyos. So pagkatapos po ng kaligtasan, ang kalooban ng Diyos para sa atin ay maging mga masunurin na anak. At yung pagsunod, ito po yung labis na nagpapasaya. Labis po nakakalugod sa Panginoon. So, alam niyo po ba kung bakit palagi po tayong mayroong pagtitipon? Palagi po tayong mayroong fellowship. So yan po ay dahil gusto nating sundin yung utos ng Diyos. So tingnan po natin sa Hebreo chapter 12, 24 hanggang 25. Hebreo chapter 10, 24 hanggang 25. So ito po yung iniutos ng Diyos sa atin tungkol po sa ating pagtitipon. Hebreo chapter 10, 24 hanggang 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Isalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong makita na papalapit na ang araw. Kapag nakikita natin na papalapit na ang araw ng pagdating ni Jesus, mas kailangan natin na magsama-sama ng mas madalas. So nakikita natin, yung pagdating ni Jesus ay talagang papalapit na. So kapag tayo ay dumadalo sa ating mga Bible seminar, so yung mga updated na mga tanda ng katapusan ng panahon, makikita natin. So ito yung mga sign na talagang malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus. So kapag nakita natin ito, kailangan gisingin natin yung bawat isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. So kapag tayo ay palaging nagsasama-sama sa fellowship, ipinapakita nito na nagmamahalan tayo sa isa't isa at gusto nating sundin ang Diyos. Sabi ni Jesus sa Juan chapter 15, manatili kayo sa akin. Ibig sabihin, manatili tayo sa church. Si Jesus, umakyat na po siya sa langit. Pero ngayon, dito, narito po yung church. Yung church, ito po yung katawan ni Kristo. Kaya malinaw na sinabi ni Jesus, manatili kayo sa akin. Kung yung sanga ay hindi mananatiling nakakabit sa puno, meron ba tayong aasahang bunga doon sa sanga? So wala tayong maaasahan na bunga. Pero ang Diyos, naghihintay siya sa atin, sa ating Christian life, ng mga mabubuting bunga. Kaya nga, paano tayo magkakaroon ng bunga kung hindi tayo mananatili na nakakabit sa puno, kay Jesus? Kaya nga, kailangan nating manatili kay Jesus, sa church, sa fellowship ng mga naligtas. Kailangan nating magbasa ng Biblia, kailangan nating manalangin. So lahat ng mga bagay na ito, kailangan nating sundin lahat. Hindi kung ano lang yung gusto natin. So yan po yung ginagawa ng isang masunurin na anak. Ginagawa niya lahat ng kalooban ng kanyang magulang, ng kanyang ama. Tingnan po natin sa unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1 verse 14. Unang Pedro chapter 1 verse 14.
Kung nakita na po, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumawa sa masamang pagnanasa na inyong kamangmangan nung una. Bago po tayo maligtas, sumusunod po ba tayo sa Diyos? Hindi po tayo sumusunod sa Diyos. Wala tayong kakayahan. Ang sinusunod natin ay ang sarili nating pagnanasa dahil sa ating kamangmangan. Kamangmangan, ibig sabihin, wala tayong alam. Hindi natin alam kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi natin alam kung ano yung inihanda ng Diyos para sa atin doon sa kaharian ng langit. Yan po yung kamangmangan. Pero ngayon, alam na natin yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Natanggap na natin itong pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, kailangan nating maging masunuring mga anak pagkatapos ng kaligtasan. So sa ganung paraan, mapapasaya natin ang Diyos. Ayaw niyo po ba na ang Diyos natutuwa sa inyo? Ano po? So gusto natin ang Diyos ay natutuwa sa atin. So ang Diyos, siya yung gumawa ng buong kalawakan. Ilang bilyong galaxy, ilang bilyong mga planeta, ilang bilyong mga bituin yung ginawa ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay pag-aari ng Diyos. Kaya nakakamanghang isipin na ang Diyos natin ay mapapasaya natin sa pamamagitan ng pagsunod. Tama po ba? Nakakamanghang isipin na ang Diyos ay natutuwa sa akin kapag ako ay sumusunod sa Kanya. Kaya nga dapat nating naisin na lalo pang sumunod sa Diyos sa ating buhay. Hanggang sa pagharap natin sa Diyos sa ating makalangit na tahanan. So pagharap natin sa Diyos, sasalubungin tayo ng Diyos na sinasabi, tumuloy ka, aking masunurin na anak. So palagi nating isipin, ang plano ng Diyos para sa atin, palaging mabuti. Hindi magpaplano ang Diyos ng kasamaan para po sa atin. Sa katunayan, kapag gusto ng Diyos na tayo ay sumunod sa Kanya, para ba yun sa Diyos o para sa atin? Para yun sa kapakanan natin. Hindi yun para sa kapakanan ng Diyos. So tingnan po natin sa Jeremias chapter 29 verse 11. Jeremias chapter 29 verse 11. Last verse na po. Jeremias chapter 29 verse 11. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat nalalaman ko ang aking panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukalang para sa ikakabuti at hindi sa ikakasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. So ito po yung sinabi ng Panginoon. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo. Mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama. So wala pong gagawin na kasamaan ang Diyos para sa atin. Wala siyang planong masama para sa atin. Upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. So yung plano ng Diyos para sa atin, para tayo ay bigyan ng kagalakan. Bigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso. Para tayo ay bigyan niya ng pagpapala at higit pang pagpalain. Para gabayan tayo sa tamang landas. Ang gusto ng Diyos, tayo ay sumunod sa Kanya. So ang iniutos ng Diyos, ang mga iniutos ng Diyos na gawin natin para sa Kanya, ito po ay para po sa sarili nating kapakanan. Hindi po para sa kapakanan ng Diyos. Kaya, palagi po nating tatandaan yung pagsunod. So palagi po tayong nakikinig ng mga sermon. So, ang dami po nating sermon na napapakinggan sa loob ng isang buwan. Sunday sermon, Wednesday sermon, cell group fellowship sermon, ministry sermon.
So, napakarami po na napapakinggan natin na mga salita ng Diyos. Pero kung yung mga inuutos po sa atin na ito ng Diyos ay hindi po natin sinusunod, yung mga natututunan po natin, hindi po natin isinasagawa, so lahat po ng mga bagay na napakinggan natin, so mawawalan po yun ng kabuluhan. So sayang lang kung hindi po natin ito sinusunod. Kaya po, dapat yung mga masunuring anak ng Diyos ay sumusunod sa utos ng Diyos. So ingatan po natin yung mga natututunan natin mula po sa Biblia. So ingatan po natin yung mga yan, yung mga aral na yan sa ating puso para magawa po nating sumunod sa Diyos ng higit at higit pa sa ating buhay. Sa ganung paraan, makakapagbigay po tayo ng lugod sa Diyos. Mapapasaya po natin ang Diyos at maluluwalhati po natin ang Diyos sa ating buhay. So, ngayong araw po natutunan natin yung tungkol sa pagsunod. So ito po yung bunga, ito po yung inaasahan ng Diyos mula po sa atin pagkatapos nating maligtas. So hanggang dito na lang po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, ang manaming banal na sumasalangit. Panginoon, maraming salamat po sa magandang araw na ito na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Ngayong araw po, natutunan po namin yung bagay na inaasahan po ninyo mula sa amin, mula po nang kami ay maligtas. Pakiusap po, Panginoon, sa pamagitan po ng aral na ito ay tulungan po ninyo kami na maging mga masunuring anak na sumusunod sa lahat ng inyong mga kalooban at hindi po pinipili yung mga bagay na gusto lamang namin. Sa ganitong paraan, kami po ay makakapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo at makakapagbigay ng kagalakan po sa inyo. Kaya pakiusap po, Panginoon, sa pamagitan po ng inyong salita, bigyan niyo po kami ng kalakasan at ng karunungan upang masunod po namin ang lahat ng mga bagay na kalooban po ninyo para sa amin, para rin po sa aming kapakanan. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po.